أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بسم بالله من الشيطان الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bibigyan naman po tayo ng isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudilluhumullahu yawma la dhillu illa dhillu. Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillahi wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku biyaminu wa rajulun dzakarallahu khaliyan fa fadat ainahu. Muttafaqun alaih. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ibig sabihin ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalugdan na wasya ng Allah subhanahu wa ta'ala, totohanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, may 7 uri ng mga tao na pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lilim niya sa araw na wala ng lilim kundi ang lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala. 7 klase na uri ng mga tao na makakasilong sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala ng ibang masisilungan maliban sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala sa yawmal qiyamah. Ay ang araw ay napakalapit sa kanila. Kaya ang mga tao ay maghahanap sila ng masisilungan. Ngunit wala na silang makitang lilim na kanilang masisilungan maliban sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una dito mga kapatid sa Islam, na makakasilong sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay na wala nang masisilungan bukod sa lilim ng Allah ay yung pinuno na matuwid, Imamul Adil. Ang pinuno na matuwid mga kapatid sa Islam ay yung mga taong mga pinuno kung saan ay nagpakatuwid sila sa kanilang nasasakupan. Anong ibig sabihin na matuwid na pinuno? Ang matuwid na pinuno ay ibinibigay niya sa mga mahirap o di kaya sa mga tao ang kanilang karapatan. Hindi katulad ng mga pinuno, ang pira ng mga tao ay kinukurakot o ninanakaw, binubulsa nila. Napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang pinuno ay hindi mapagkatiwalaan. Yun ang binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na una na makakasilong sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pinuno na matuwid. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, asyaddun nasi adaban itnan imra'atu
asat zawjaha wa imamu qaumin wahum lahu karihun. Sahihul Tirmidzi. Ibig sabihin ng hadith na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pinaka masakit na parusa sa kabilang buhay ay dalawang klase. Una, ang babae na sinuway niya ang kanyang asawa. Pangalawa, ang pinuno na siya ay kinamumuhian ng mga tao. Bakit? Dahil hindi niya binigay ang karapatan ng mga tao, ang karapatan ng kanyang nasasakupan. Napakahirap mga kapatid sa Islam, nakakatakot mga kapatid sa Islam na hindi maging matuwid ang isang pinuno. Kailangan kung ikaw ay isang pinuno ay matuwid ka sa iyong nasasakupan. Pangalawa mga kapatid sa Islam, na mga tao na makakasilong sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay wasyabun nasha'a fi ibadatillahi. Pangalawa mga kapatid sa Islam ay yung isang binata na sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula pagkabinata hanggang sa kanyang pagtanda at hanggang sa kanyang kamatayan ay sinamba niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga kabataan ang tinukutukoy dito mga kapatid sa Islam. Mga kabataan na kung saan ay natarbiya sa Islam. Kung kaya't kasama sila sa makakasilong sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo mga kapatid sa Islam na makakasilong sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, warajulun kalbuhu muallakun fin masajid. Ang isang lalaki na konektado ang kanyang puso sa mga masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nakakalimot magsala sa 5 beses sa isang araw. Kapag dinatnan sila ng pagsasala ay sila ay agarang naghahanap na mapagsalahan na masjid. Ang mga taong nagtaguyod ng pagsasala ng 5 beses sa isang araw. Kung kaya't itong sala na ito ay pinakamahalaga sa buhay ng mananampalataya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalu yuhasabu al-abdu yawmal qiyamah as-salah. Ito yung pinakaunang-unang kukwentahin, pinakauna-unang titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay ng kanilang mga sala. Kung ito, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang kanilang mga sala ay pumasa, ay papasa ang lahat ng kanilang mga gawain. Ang pinaka nakakalungkot mga kapatid sa Islam, kung hindi mo itinaguyod ang sala, ano pa bang kukwentahin sa atin? Dito nakasalalay ang ating ibada, ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangapat mga kapatid sa Islam, marajulani tahabba fillahi istamaha alayhi wa tafarraqa alayhi. Ang dalawang magkaibigan na nagmahalan sila para kay Allah. May isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqulu yawmal qiyamah aynal mutahabbuna bi jalali al-yawma udilluhum fi dilli yawma la dillu illa dilli. Rawahu Muslim. Asan yung mga taong nagmahalan alang-alang sa akin? Sa araw na ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay pasisilungin ko sila sa aking lilim. Huwag tayong magipagkaibigan sa mga taong nakakasira sa ating pananampalataya. Dahil si Propeta Muhammad SAW ay kanyang inutos sa atin na piliin natin ang ating magiging kaibigan.
Doon tayo sa mga taong may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, mga kapatid sa Islam na makakasilong sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Warajulun da'at su imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Panglima na makakasilong, mga kapatid sa Islam, sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay ay yung lalaki na inimbita siya ng isang babae na napakaganda. At kanyang sinabi sa babae na yun, inni akhafullah, ako'y natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panganim, mga kapatid sa Islam, na makakasilong sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku biyaminu. Ang lalaking nagbigay ng sadaka, kung kaya't ang pagbibigay niya ng sadaka ay hindi pakitang tao, hindi lantaran, isinekrito niya ang pagbibigay ng mga kabutihan, mga sadaka. Mga kapatid sa Islam, ang pagbibigay ng sadaka ay hindi po kailangan ilantad po natin, o di kaya sasabihin natin na tayo ay nagbibigay ng sadaka, nagbibigay ng tulong. Dahil ang pagbibigay ng sadaka ay ikaw lang nakakaalam at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mo nang sabihin, huwag mo nang ikalat sa mga tao kung ikaw ay nagbibigay ng sadaka. Yun ang ibig sabihin ng hadith ng Propeta Muhammad. Pangpito, mga kapatid sa Islam, warajulun dzakarallahu khaliyan wafadat aynahu. Ang isang lalaki na inaalaala niya si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kaya sumasamba siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, na lumuluha ang kanyang mga mata dahil tumatak sa kanyang puso ang pananampalataya, ikhlas ang kanyang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, naway iduwa natin, ipanalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, iduwa natin, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na makasama tayo dito sa pitong uri ng mga tao na makakasilong sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil napakahirap ang kalagayan ng mga taong sa kabilang buhay na ang araw ay napakainit, ang araw ay napakababa, ang mga tao ay malulubog sila sa kanilang pawis sa sobrang tindi ng init. Kaya ang mga tao ay maghahanap sila na masisilungan. Ngunit sa kawalan ng pananampalataya nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, nung nabubuhay sila dito sa mundo, ay wala silang masisilungan. Mga kapatid sa Islam, naway idalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na mapapasama tayo sa makakasilong sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.